Yun na po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, hinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang buhay ni San Ignacio ng Loyola na siyang nagturo sa atin upang kilatisin ano ang kalooban ng Diyos hinggil sa mga bahagi ng ating buhay. Humingi tayo ng awat patawad sa ating Amang nasa langit sa maraming pagkakataon na hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos. Panginoon, sa maraming pagkakataon ako'y nag-alinlangan na ikaw ay lapitan sa oras ng pangailangan at panalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, sa paulit-ulit kong pagsuway sa iyong mga utos at aral, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, sa maraming pagkakataon na hindi ako tumalima sa iyong kalooban, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong pangalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako
at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko na sa silo. At gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman, at siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagka-usyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumaksak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang
Panginoon at sumayo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya at sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kinanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Jesus ay minsan bumalik sa kanyang bayan at siya ay nangaral sa kailang sinagoga. Pero hindi siya agad pinakinggan ng kanyang mga kababayan. Hindi sila maniwala sa kanyang angking karunungan. Bakit po kaya? Sapagkat marami silang narinig tungkol kay Jesus sa ibang bayan. Doon siya gumawa ng maraming kababalaghan. Doon siya nagpakita ng kanyang kapangyarihan at marami siyang napagaling ng mga may sakit. Pero dito sa kanyang sariling bayan, bakit kaya siya tinanggihan ng kanyang mga kababayan? Dahil nais niyang turuan sila ni Jesus ng tamang karunungan. Ayaw lamang ni Jesus na makita ang kabalaghang ginagawa ng Diyos, kundi sila'y magsimulang magsampalataya sa Diyos. Hindi dahil sa angking kababalaghan, kundi dahil sa pagkilala nila sa Kanya bilang Diyos at Panginoon. Kaya nga hindi siya agad pininiwalaan ng kanyang mga kababayan sapagkat ayaw siyang kilalanin sa kanyang karunungan. Minamahal ko mga kapatid, yan ang isa sa mga nai-contribute at naituro ngayon ng santo na ating ginuginita ngayon si San Ignacio ng Loyola. Isa sa mga karunungan na kanyang itinuturo sa atin ay kung paano kilalanin ang ating kalaban. Alam po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, marami tayong kalaban sa mundong ito. Mga bagay, mga elemento na nagpapahina sa atin, nagpapalayo sa atin sa Panginoon, nagpapawala ng ating panampalataya sa Kanya. At isa sa mga pinanghihinaan natin, isa sa mga nagpapahina sa atin, ay ang iba't ibang uri ng tukso. Kilala niyo ba ang inyong mga tukso? Alam niyo po, may 3 paglalarawan si San Ignacio, kung di po ako nagkakamali, ng 3 uri ng tukso. Tingnan niyo po kung ito ang mga tukso ninyo. Sabi po niya, ang tukso ay parang naglalarawan ng isang asong kahul ng kahul. Lagi niyang kinukuha ang inyong atensyon. At kung minsan, nagpapakita ng galit ang isang asong tahol ng tahol upang matakot ang kanyang tinatahulan. At kapag ang tao nagsimulang matakot sa mga bagay sa mundong ito, baka panghinaan siya ng loob at hindi niya magawa ang kanyang gusto. Gustong-gusto ng tukso na tayo ay maduwag upang harapin ang katotohanan,
upang tayo ay matakot at hindi gawin ang ating misyon. Gustong-gusto ng demonyo na tuksoin tayo sa ating pagkatakot. Kaya't minamahal ko mga kapatid, kung iyan ang ating tukso na umaali-aligid sa atin, parang isang asong tahol ng tahol, kahol ng kahol, hinihintay ang ating atensyon, nagpapakita ng galit upang tayo'y matakot, na hindi sumunod sa Panginoon, mag-ingat tayo. Bakayaan ang tuksong lagi nating hinaharap. Meron ba kayong mga ganong tukso? Mga tukso ng pagkatakot, naduduwag tayo, nawawalan tayo ng lakas, pinanghihinaan tayo ng loob. Kung ganon, tayo'y natatalo ng demonyo. And discouragement is the work of the devil. Pangalawa po na larawan ng isang tukso, sabi po ni San Ignacio, para siyang isang secret lover. Para siyang lihim na nanunuyot nagmamahal sa kanyang kasintahan. Bakit tinawag na secret lover? Sapagkat ang gusto ng demonyo, ginagawa niya ang lahat ng bagay ng lihim. Ginaganyak niya ang kanyang sinusuyo ng sikreto. At sasabihin niya, sige na, huwag mong pagsasabi kahit kanino. Tayong dalawa lang may alam. Sige na, gawin na natin. Meron bang ganong tukso na dumadating sa inyo? Mga tukso ng panunuyo at gagawin ng lihim, sikreto, yung walang makakaalam, na akala ninyo wala ang social dimension yung ating pagkakasala. Ganoon ang tukso. Ganoon ang demonyo. Binibigay ito sa atin na San Ignacio upang tayo ay matuto, upang mapasa atin ang karunungan ng Diyos, upang sa pagharap natin sa mundong ito, kilala natin kung sino ang ating kalaban. Parang isang asong nangangalit at kahol ng kahol, kinukuha ang ating atensyon at tinatakot tayo. At parang isang secret lover na walang ginawa kundi manuyo at kunin ang ating puso at gawin ang lahat ng bagay ng lihim upang lalo tayong matalo ng demonyo. Meron ba kayong ganong tukso? Tingnan nyo nga, baka may nagsasabi sa inyo, sige na, wala namang may alam, tayong dalawa lang. Tukso yun. Pangatlo po na tukso na inilarawan ni San Ignacio ay yung para daw itong sundalong nagmamasid at nagmamatsyag. Isang sundalong inihahanda ang sarili upang lumusob. Ganyan ang demonyo. Parang sundalong inaalam kung saan siya dadaan. Umiikot sa ating buhay. Tinitingnan ano ang ating kahinaan. Kung saan tayo pwedeng tirahin. Humahanap ng tamang pagkakataon, tamang panahon, at siya ay matyagang nagmamasid, nagmamatsyag sa kanyang gustong siluin, upang sa gayon, kapag dumating na ang tamang panahon, kanya na itong malusob at masakop. Minamahal ko mga kapatid, ganun ang demonyo. Naghahanap ng paraan upang tayo ay masilo, upang tayo ay masira, upang tayo ay kumalas sa ating panampalataya. Naghahanap siya ng pintuan kung saan tayo magbubukas para sa kadiliman. Kaya dapat tayo ay laging vigilant, tayo ay laging gising kung paano nagmamasid at nagmamatsyag ang demonyo sa paligid, ganun din tayo dapat laging nasa liwanag upang hindi magapi ng kadiliman. Ganoon ang mga kababayan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sila ay nagpasilo sa silaw ng kalaban sapagkat nanghina sila upang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Sila ay natuksong huwag kilalanin ng Panginoon sapagkat sila'y nainggit. Ginawa ni Jesus ang kababalaghan sa ibang bayan, pero hindi niya magawa dito sa atin. Hindi na ako naniniwala sa Kanya.
Minamahal ko mga kapatid, sa St. Ignacio, nagtuturo sa atin kung paano kilalanin ang mga tukso sa buhay natin. Ganon din sa ating ebanghelyo, paniwalaan natin ang karunungan at aral ni Jesus. Tanggapin natin siya na may kababaan ng loob. At ito ang simula ng ating tagumpay sa pagsunod sa Kanya. Matuto tayong kumilatis kung ano ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin ng pagkilatis ay tamang discernment. Papasok tayo sa buhay panalangin. Mananahimik tayo, magdadasal tayo, ipagpapasa Diyos natin ang ating mga desisyon, ating mga plano upang hindi tayo agad matukso ng kalaban. Magbalik loob tayo sa ating mahal na Panginoon Nazareno, kay Jesus na ating tagapagligtas. Hindi lang basta natin siya kababayan, siya'y ating kamag-anak, siya'y ating kaibigan, siya'y ating kapatid, siya'y kasama natin ngayon. Nainiwala ka bang may magagawa ang Diyos sa iyong buhay? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tinanggihan ni Jesus, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Habang ating sinasambit, Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos, nang may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Tayo naway mapalakas sa maalam at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga magulang na may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kani-kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga namimigati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. O Diyos, Ama namin sa langit, nananalig kaming nananalangin sa iyo, napakinggan mo ang aming mga hinaing at mithiin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming hinaalay. Aming hiling pagpapalat, buhay
dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Mapapala't buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain. Ngayong si San Ignacio ng Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio ay aming pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong oliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatay, inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanang dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisin na walang humpay sa kalangitan, kaya pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gayong banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya tiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginagawa namin ng pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kayo minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo na ay magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapin po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose naming mahal na obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin pong mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila po'y muling mabubuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Sa misang ito, alalahanin natin ang mga yumao nating mga magulang, kaibigan, maging mga pinagkakautangan ng loob. Kaawaan mo po sila, Ama, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, si San Juan Bautista, mga martir, si San Ignacio ng Loyola, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tinatanggap natin si Jesus na ating Panginoon at Diyos, kaya't lakas loob nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
bahala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na mga kipedias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you po. Peace to everyone. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, inyong pagmasdan si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa ating mga kasalanan. Mapalat ang inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y nialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay bibigay
puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo ito kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa, gabayan ako. Iligtas sa kapamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Mahal na po, Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin
sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio ng Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ang iyong kamahalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Humingi tayo ng awa at pagpapala sa ating mahal na poon. O mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. At basbasanin po ninyo itong mga imahen, larawan at aklat dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.